anong dahilan kung bakit nagsara. Welcome to my channel. Hi guys, welcome back naman sa ating panibagong vlog ngayon. So araw ng linggo. So ngayon guys, narito po ako galing sa simbahan sa plaza para mag-relax. Guys, ang ating pag-usapan ngayon tungkol sa closure ng aking tindahan, kung ano nangyari, dahil lang kung bakit nagsara. So guys, simula noon, yung unang pwesto namin na doon po sa city, sa Dipolog at malapit sa Boulevard. So ang nangyari doon, maganda naman yung takbo at kumikita naman kasi maraming tao. Tapos ang nangyari guys, nagkaroon ng decision ang may-ari ng building na i-close niya at paparintahan ng buong building sa iba. So wala kayong magawa kasi ang inirintahan namin stall lang. So marami kami doon na nagrenta ng stall, pero ang sabi ng may-ari, hindi sapat daw yung kinikita niya doon sa building. Naisipan ng may-ari, paparintahan niya ng buo. So wala kaming magawa guys, kundi sumunod na lang ng utos ng may-ari ng building. Lilipat na lang sa ibang lugar. Nagkataon yung may-ari ng building may pinatayo siya doon sa ibang lugar, ino-offer niya sa amin. At since wala kaming nakita na panibagong pwesto, pinag-grab namin yon at sabi ko, sige, doon kami lilipat, at least ready na yung pwesto. Yung pwesto naman hindi po sa city, doon po sa medyo malayo sa lungsod po, kaya nga hindi ko naman nakita yung visibility doon kung maganda ba doon. Inisip ko lang na may lipatan kami bago magsara ang building na nirentahan namin. Sa pagkakataon, nagtagumpay yung paglipat namin dun sa ibang lugar, pero nakikita ko sa lugar hindi talaga matao at pinupursige ko na lang, baka pagdating ng panahon, pag well known na yung kainan namin, dumami yung tao. Kahit paano namin minamarket or pinuforce yung pagkain namin, hindi pa rin masyadong mabinta dahil yung hindi matao at hindi talaga masyadong makita ng mga customer. Maganda lang sana kung nasa highway kasi maraming dumadaan na mga sasakyan. Yung sa amin, kailangan talaga papasok bago makita yung pwesto namin. So guys, sa kasamang palad, hindi kinaya kasi ang laki ng renta, tapos mahina yung binta, di na kakayanin ng renta at sa mga bills. Kaya nga guys, na-decision ako, magko-close na lang. Nag-ooperate lang kami ng isang buwan at kalahati doon. Pagkatapos di kinaya talaga, di talaga kinaya yung mga bayarin. Kaya guys, na-decisionan ko na i-close na lang at yun. Okay guys, ito lang po yung update natin tungkol sa closure ng ating tindahan, na sana may balik at may patayo ng madaling panahon, para sayang naman at sayang panahon at marami naman sana nag-inquire na gusto mag-order sa amin, pero wala tayong magawa, wala tayong tindahan. So tanggapin na natin kung ano mangyayari. Okay guys, hanggang dito lang yung video natin at maraming salamat sa pagsubaybay at bye bye.